Hola from Barcelona. Paano daw namin gawin ang maha blanca? Ganito lang, paghahalo-haluin muna namin ang mga ingredients bago siya lutuin. Ito yung mga ingredients: coconut milk, condensed milk, corn, konting sugar, and cornstarch. Pero yung cornstarch yung huli natin. Yung sukat namin medyo pang big production kasi. Kailangan kasi namin gumawa ng 200 plus na maha blanca. At saka yung sukat depende talaga sa'yo kung gusto mo mas matamis or hindi. Tapos depende din sa'yo yung consistency niya. Kami, for example, less cornstarch ginagamit na. Kasi mas bet na mga tao kapag medyo malambot, yung hindi masyadong firm. Yung parang ang consistency niya ay parang leche flan, ganon. So yan, kapag kompleto na, saka namin bubuksan ng electric cooking machine namin. I-stir lang siya na i-stir ni Chef Jama hanggang kumulo. Then saka niya ilalagay ang cornstarch. First time namin magbebenta nito dito sa Spain. Dati gumagawa lang kami nito sa bahay kapag may mga bisita or parties kami. Pero itong asawa ko, naibida niya sa mga officials ng consulate ng Pilipinas dito sa amin na pwede din namin itong gawin. Kaya dun sa huling vlog ko na nakita nyo, nagdala kami ng sample. Nagustuhan nila, pero this time instead of coconut flakes ay latik ang ipang toppings ko. Next time ko na lang itatry yung cheese kasi wala kaming Eden cheese dito. Kailangan ko pang hanapan yung perfect cheese para sa maha blanca. Sa dami-dami ng cheese, nahihirapan akong pumili. So magdadala lang kami ng 100 na maha blanca sa consulate. Yung kalahati, susubukan naming ibenta sa tindahan namin. Last week pa actually itong video na to. Ngayon, ubos na yung maha blanca sa tindahan. So mukhang itutuloy na rin namin ang pagbebenta ng maha blanca. Kasi marami kaming compliments na na-receive. So I think madadagdagan na naman yung Filipino food natin sa shop. So yan nga, pagkaluto, ipa-flatten lang namin sila dito sa metal tray namin kasi yung gusto namin ma-achieve dito ay maliliit na portion lang. Pang catering size kasi ito. Pero yung ibebenta namin sa mga susunod na araw sa shop ay iba naman ang plating. Ipapakita ko na lang sa inyo kapag nakapag-decide na kami. After maluto, pinalambig muna namin sila ng isang araw sa chiller. Tapos yun nga, kinabukasan namin sila shinape sa bilog. Tapos ito yung gamit namin aluminum foil, round din. Perfect size ito for caterings, lalo na kung marami pang ibang dessert ang nakahain. Kung napapansin nyo, nag-umpisa kami sa gitna kasi may isang tray na hindi pantay. Mas makapal yung gitna. Kaya yung gilid ang ginawa ko, dalawa na lang na pinagpatong. Basta bahala na kayo. Sinishare ko ito sa inyo kasi baka meron ilan sa inyo na gustong mag-catering business, or may catering business. Maha blanca kasi ang isa sa pinakamadali at pinakamurang gawin. At saka hindi mo naman maaagaw mga customers ko unless gusto mong tumira dito. Joke lang. Yung mga natira nga pala dyan sa tray, ganawa namin pang tasting sa shop. So, para matry ng mga customers namin bago sila bumili. Wagi naman. Pero naisip ko ibahin ang packaging kasi nga para walang masayang. So, ipapakita ko na lang sa inyo next time. So, yun lang guys for today's video. Adios!